7 ng umaga, masayang bumangon si Arnold sa kanyang higaan para asikasuhin ang bata at ihatid sa eskwelahan. Si Arnold ay may isang anak na nasa elementarya. Pagkatapos niyang ihatid sa eskwelahan ang kanyang anak, ay kailangan pa niyang dumaan sa flower shop para naman sa kanyang asawa. Araw-araw niyang binibigyan ng bulaklak ang asawa, same time, 10:00 ng umaga. Walang absent. Bago ito tumuloy sa kanyang trabaho, si Arnold na lumaking problema ng pamilya. Bihirang pumasok sa eskwelahan. Umaga pa ay lasing na. High school pa lamang ay labas-pasok na ito sa presento kung hindi away sa beer house, ay away sa kanilang barangay. Madalas ang kanyang mga magulang ay nagsasagutan at nagsisisihan kung sino sa kanila ang nag-spoiled kay Arnold. Nasa kolehiyo ito nang magkaroon ng malaking problema. Habang nagmamaneho ito sa kahabaan ng daan, ay hindi sinasadyang masagi nito ang isang babaeng nagtitinda ng bulaklak sa tabing daan. Sa halip na hintuan, ay iniwan niya ang babaeng nakasalampak sa kalsadang umiiyak. Habang nasa klase ay nagulat ito nang may dumating na mga pulis at basta na lamang siya inimbitahan sa presento. Makikitang nakatayo si Arnold sa isang dalagang nakahiga sa hospital. Ang babaeng kanyang nasagasaan. Makikitang ikinakasal ang isang babaeng naka-wheelchair sa isang gwapong lalaki na halata sa mukha nito ang pagkadisgusto. Walang nagawa si Arnold nang pinilit itong ipakasal sa babaeng nahagip ng kanyang sasakyan. Tanging ito lamang ang paraan para hindi makulong ang kanilang anak at kasabay na din ang desisyong bigyan ito ng leksyon. Ayon sa mga magulang ng lalaki, unang araw ng kasal ay hiwalay ng higaan ang dalawa. Tuloy ang pag-aaral sa kolehiyo ni Arnold. Hindi ito kumakain gabi na din ito umuuwi. Kaya wala siyang alam na pinipick up ng kanyang ina ang kanyang asawa araw-araw para sa therapy appointment nito. Matiyaga itong nanghihingi ng paumanhin para sa ugali at kilos ng anak. Mabilis na lumipas ang mga araw. Laking gulat ni Arnold nang lumabas ng kwarto ay may pagkaing nakahanda sa lamesa. Umupo ito at kumain. Pasimple niyang sinilip si Lorraine. Nakaupo itong nagbabantay na matapos ang mga nilabhang damit sa washing machine. Maganda pala talaga si Lorraine. Napansin na niya itong maganda mula ng araw na makita niya ito sa hospital. Masaya itong umuwi kinagabihan at dumiretso sa kusina. Napangiti ng may pagkaing nakahain. Masaya itong kumain, nag-shower at natulog. Kinabukasan, nagulat si Lorraine nang walang bawas ang pagkain sa lamesa na kanyang hinanda para sa asawa. Sumilip ito sa labas at nagtaka na nandoon ang sasakyan ni Arnold. Kinatok niya ito sa kwarto walang sumagot, itinulak niya ang pinto at nilapitan si Arnold na nakahiga. Mataas ang lagnat nito. Agad itong kumuha ng bimpo at pinunasan ng lalaki. Matiyaga itong naghintay sa labas, maya't maya ay sinisilip si Arnold. Pagkatapos niyang dalhan ang pagkain sa kwarto, ay maingat itong lumabas ng kwarto. Hanggang sa nakatulog ito. Nagising lamang ito nang may maramdamang mabigat na bagay na napadikit sa kanya sa kama. Pagmulat ng kanyang mga mata ay isang nakangiting Arnold ang nakatingin sa kanya. Niyakap siya nito. Mahimbing siyang nakatulog. Maagang nagising at pinaghanda ng almusal si Arnold. Pagdating ni Arnold galing sa eskwelahan ay agad nitong niyakap si Lorraine na nagluluto at hinalikan. Halik na tumagal at umabot hanggang sa kanilang silid-tulugan. Masayang-masayang si Arnold. Malaki ang ipinagbago nito. Bahay at eskwelahan lamang. Lalong naging masaya ito nang magbuntis si Lorraine at nanganak ng batang lalaki. Habang nakatitig si Lorraine sa anak na naglalaro ay hindi ito makapaniwala sa swerteng dumating sa kanyang buhay. Kailan lang ay nakita niya ang sariling nakatayo sa labas ng bahay ampunan. Umiiyak. Basta na lamang siyang iniwan ng kanyang ina. At dahil sa pananabik sa ina ay tumakas ito sa bahay ampunan, naglakad at halos lahat ng taong makita ay ipinagtatanong kung nasaan ang kanyang ina. Hanggang sa kanyang kinalakihan na nakatira sa bangketa at nagtitinda ng bulaklak. Hanggang sa sumapit ang araw na nahagip siya ng sasakyan ni Arnold. Na sa umpisa ay sobrang galit ang kanyang naramdaman na ngayon ay ama ng kanyang anak, napapangiti ito. Wala na siyang mahihiling pa. Tumingin ito sa langit. Nagtatrabaho si Arnold sa kumpanya ng kanyang mga magulang. 4 na taong gulang ang kanyang anak nang biglang naglihi si Lorraine. Isang masayang mukha ng mag-asawa ang makita araw-araw.
Nasa 6 na buwan nang ipinagbubuntis ni Lorraine nang biglang sumakit ang tiyan. Agad na isinugod ni Arnold si Lorraine sa hospital. Niyakap ni Arnold ang kanyang ina na agad ding sumunod sa ospital. Umiiyak si Arnold, sinabi ng doktor na himala na lamang ang pag-asa ni Lorraine. May tumubong bukol sa tabi ng ovary ni Lorraine na pumutok kasabay ng paglaki ng tiyan dahil sa ipinagbubuntis. Agad itong umalis at pumunta sa simbahan, naglakad itong nakaluhod at nagdasal. Habang nasa simbahan ay para itong binuhusan ng malamig na tubig. Pumasok sa kanyang isipan ang anak na nilalaro ni Lorraine. Dahan-dahan itong naglalakad pabalik sa hospital nang sinalubong ng kanyang ina, niyakap ito at umiyak. Alam na niya. Ang nakita niya kanina sa simbahan ay may kahulugan. Alam niyang wala na si Lorraine. Ang pakiramdam niya kanina ay parang may kumalabit sa kanya at biglang pumasok sa kanyang isipan, anak na kalaro ang ina. Alam niyang pinakita na sa kanya ni Lorraine na may dahilan pa para ituloy niya ang buhay. Ang anak. Biglang natigilan si Arnold. Tinawag niya ang anak, hinatid niya ito sa eskwelahan at mabilis na pumunta sa flower shop, kumuha ng rose at masayang nagmaneho papunta sa kinaroroonan ng asawa. Sa harap pa lamang ng gate ay nakangiti na agad si Arnold. Ngiting parang may blind date ito. Yumuko ito at inilagay ang bulaklak sa tapat ng litrato ni Lorraine. "Kamusta ka na?" ang tanong nito. "Huwag kang mag-alala sa amin ng anak mo. Okay lang kami. At huwag kang mag-alala, wala ka pa ring kapalit sa puso ko." Naglakad ito pabalik ng sasakyan na magaan ang pakiramdam. Alam niyang hinihintay siya ng asawa, araw-araw. Matuling lumipas ang mga taon. Isang matandang lalaki ang makikitang nagbubukas ng gate at may daladalang rose. Sa gate pa lamang ay nakangiti na ito. "Kamusta ka na?" ang tanong nito. "May asawa na ang anak natin at may mga anak na din." Natatawa ito dahil araw-araw niya itong sinasabi sa libingan ng asawa. "Sinabi ko naman sa iyo, wala kang kapalit sa puso ko, Lorraine." Bago ito lumabas ng libingan ay muli itong nagsalita. "See you tomorrow, my love." Kinabukasan sa mansyon ay maririnig ang sigawan ng mga katulong. Mabilis na tumakbo ang katulong palapit sa anak ni Arnold. Umiiyak ang katulong, nanginginig itong nagsalita na hindi na humihinga si Arnold. Tumakbo si Reyna ng anak ni Arnold. Parang natutulog lang ang kanyang ama. Napaluha siya, pero masaya at natupad na ang matagal nang hinihintay ng kanyang ama, ang makasama ang mahal nito sa buhay, ang kaniyang mama Lorraine. Kahit hindi niya ito masyadong matandaan, sa kwento pa lamang ng kanyang ama kung paano nito nakilala ang kaniyang ina, ay para na rin niyang nakakasama, araw-araw. Idagdag pang, mula nang ito ay nawala para itong may attendance sa pagdalaw sa libingan ng kanyang ina, with flower ang paboritong pulang rosas. Makikita ang nagagandahang rose na kapaikot sa libingan ng mag-asawa. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.